Umakyat na sa 13 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Enteng sa lalawigan ng Rizal. May paliwanag naman ang tagapagsalita ng lalawigan kung bakit binaha ang mataas na lugar na gaya nila. Yan ang ating dambuhalang balita ngayong hapon. Ngayon lang po talaga nangyari yan. Kasi nasa kabila, dito yung bahay, pagpababa, dito naman yung bahay ko, dito naman yung nanggaling yung lupa. Hindi akalain ng pamilya Baranda na matatabunan ng landslide ang kanilang bahay. Sa sitio Hinapaw, Daang Pari, Antipolo City, nasawi ang isang buntis na kabuwanan pa naman. Ito lang. Alalay lang. Sunod na na-recover ang isang lalaki at ang nakababata niyang kapatid. Nagulat na lang po ako, yung pamangking ko doon din natulog sa bahay na yon. Tumatakbo siya, sabi niya, tita, sabi niya, tulong, bakit? Sabi niya, nawawala na daw yung ate Ella niya. Bakit nga anong nangyari? Sabi niya, wala na, nag-landslide nga daw po. Sa record ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 na ang naitala nilang binawian ng buhay. 13 naman ang nasawi batay sa datos ng Office of Civil Defense. Isa naman ang napaulat na nawawala sa Morong Rizal. Matindi rin ang pagbaha roon pati na sa Tanay, Pililya at Cainta. Ang barangay Santo Domingo, halos 70% nalubog sa tubig. Bukod sa mga binahang gamit, problema raw nila ang makakain. Saan tayo galing? Sa junction po, bumili po ng ulam. Wala na po kaming stock sa bahay. Ayon sa tagapagsalita ng Rizal LGU, maraming faktor kaya binaha ang mataas na lugar na gaya nila. Mas mainam daw na itanong sa kinauukulan ng mas detalyadong paliwanag, gaya na lang ng dami at concentration ng ulan. Sa datos ng Pag-asa, umabot na mahigit 200 mm ang ibinuhos na ulan ng bagyong Enteng sa Rizal, halos kalahati nito ang volume ng Ondoy at Carina. Sa mga balitang epekto raw ng quarrying ang pagbaha, dapat daw natanungin ang eksperto kung may direkta itong kinalaman sa isa't isa. Handa raw silang makinig kung may siyentipikong basihan ang pagbaha. Magsasampa rin daw sila ng kaso sa mga makikitaan ng paglabag. Pagdating naman sa forest cover, DENR daw ang makakasagot dito. Pero sila sa lokal na pamahalaan, meron daw silang reforestation activities gaya ng Yes to Green program. Ayon naman sa grupong Greenpeace, marami ng pag-aaral ang nagsasabi na ang pagbaha ngayon ay epekto na ng climate change. Makatutulong daw na maabatan ng pagbaha kung may patutupad ng gobyerno ang mga proyektong pangkalikasan at kung tutulong sa pagtatanim ang mga residente.